From collection section po, bali ito po yung mga transactions po na involved sa amin. Ito po yung sample ng COR. Meron naman po siguro tayo na kung tayo po ay registered kay BIR. Nandiyan po nakatagay doon ang ating mga tax types. Filing date, saka kung kailan po ang due dates po. Okay. Filing tax return and payment taxes and other matters affecting the declaration of taxable income. Okay, dapat daw po ang nakalagay po dito, lahat po ng tax type po natin dito. Ayan po yung 1701, 1701A, 1701Q, 551Q, 0605 ay ano na daw po siya, electronically filed. Pinapile po siya online sa EBIR forms. Mamaya po ay matatapos po yung EBIR forms. Yung po mga hindi po na ipapile sa online, like 2012 po na returns to ba, ayun po ay minamanual filing po natin. So meron po ba dito na dati pa po may business na may hindi na i-file, 2012, 2011, gano'n. Yun po ay minamanual na lang po natin kasi po ay hindi na po sasakop ni EBIR forms. Sa pangalawa po, author agent ba and revenue collection officer shall only accept tax payments manually after the taxpayer already returned filed their tax returns, unless an advisory issued allowing manual filing. Yun po, dapat nga po ay electronically file po siya. Unless may advisory po tayo na bihira mo po meron. Removal of civil penalty in case filing of returns at the wrong venue. Under the AOPT, the civil penalty of 20% of amount due in case of filing a return with an external revenue officer that was with whom the return is required to be filed shall no longer be imposed. Yun po, pag sa mga penalties naman po, kunyari may hindi po tayo may file, pwede naman po tayo pupunta kay may magpakompute po ng penalties natin, doon po sa counter 1 usually. Doon na po, may pagbabasihan po siya ng penalties po natin. Pag po may tax due po tayo, kung hindi po tayo may file, may tax due po, may computation po yun. Kapag naman po kunyari walang babayaran, walang tax due, pero hindi po natin may file, may fixed na penalty po yun. 500 or lower po. You may pay your electronically filed tax returns at any authorized agent's bank. May listahan po tayo ng authorized agent banks natin sa baba. Meron po tayo dito sa Calamba, sa Los Baños, saka sa Santa Cruz. Pwede nyo po yung titran mamaya para po may reference po kayo kung may babayaran po kayo. Yung mga bangko lang po yun ang authorized po natin ni BIR. Yung iba po ay EBIR forms. Para po mag-download ng EBIR forms, pupunta po tayo sa bir.gov.ph/home. Medyo malabo lang po. Tapos, punta po tayo sa lamang siya. Punta po tayo ng e-services. After ng e-services, yun po, sa EBIR forms, pakiclick po yung kulay blue, Electronic Bureau of Internal Revenue forms. Mare-redirect po kayo dito sa website, sa site na to. Kiklik nyo lang po yung kulay blue para mag-download po yung package ng EBIR forms. Then, install nyo po sa laptop o desktop nyo po. Hindi po pwede sa cellphone. Tapos, yan po. Pag po na-install na, kiklik nyo lang po siya sa laptop or PC. Then, ito na po ilalabas. Yan. Nandiyan na rin po yung list ng mga forms natin. Ito po.
Pero bago nyo po siya mapilapan, yung mga form, kailangan po kumpleto to. Yung mga TIN, RDO code. RDO code po natin madalas ay 56 kung taga Kalamba po kayo. Kalamba na hanggang sa tapos po. Ganun. Line of business. Kung may mga familiar naman po kayo, makita nyo naman po yun sa COR, yung line of business niyo po. Nasa bandang baba po siya. Dapat po kumpleto yan kasi po may ibang form na matatapos na kayong pilapan. Pag po i-validate ninyo ay hindi po siya magko-continue kasi may kulang po kayo. Gaya po nung iba, hindi po nila nilagay yung sito, babalik sila sa una. Po. Pag po nag-file na kayo ng return, so sasabit niyo po siya online, may matatanggap po kayo na confirmation sa email po na nilagay nyo dito. So, record talaga siya yung email po. Para po makareceive kayo na ganitong confirmation. Ito naman po kasi ang hahanapin ni Bangko kung may babayaran po kayo. Ito po yung hahanapin ni Bangko na attachment ng return nyo. Para po tanggapin ni Bangko yun. Ano po? Pag po walang ganito, hindi po tatanggapin ni Bangko. Ang gagawin po nun, papabalikin po kayo sa amin. O kaya, pag papatingnan sa email nyo po kung may dumating na email, confirmation na ganyan. Kapag po wala po, babalik na lang po kayo sa amin, pupunta kayo dito sa amin po, sa collection section, sa kabila lang po. May tatatak po kami dito na yung filing reference number nyo po. Para po, yun yung tatanggapin ni Bangko. Yan. O kaya po, kung malayo po kayo, hindi na po kayo makapunta sa amin, kapag po nag-save naman kayo ng file, pwede nyo pong picturean to yung lower portion niya po. Ito. Dapat hindi na clickable yung submit. Meaning po nito, alam naman po ni Bangko to na kapag ganito ay submitted na po siya. Wala lang pong dumating confirmation. Siyempre po, may system error din po tayo minsan na walang dumadating talaga na confirmation. So kung ayaw nyo po pumunta sa amin, picturean nyo na lang po ito. Kasama po dapat itong submit ha. Tsaka po yung tax nyo dito. Unlike po dito sa baba, ano po pinagkaiba nito dito sa nasa baba? Ito po kasi ay clickable pa itong validate. Di ba po, ano pa yung block niya? Meaning clickable pa po siya, hindi pa po siya nasasubmit. Kapag po ganito lang siya, yung pre, yun, submit na po siya. Alam naman po ni Banker, may memo po kaming pinareceive sa kanila about dyan po. Sa EFPS, may mga EFPS enroll po ba dito? Mostly ay contribution po yung mga nagdadamo. Ang EFPS po ay parang TBIR din po. Doon lang po sila nagpa-file. Pag po EFPS filer na, doon na po dapat magpa-file ng mga binabayarang returns. Hindi na po dapat sa EBIR unless may error, sasabihin ko pa po muna sa amin yung error, tapos i-accept pa po namin dapat yung manual filing nyo sa EBIR. Yung ganun din po, maglalaking nun po. List of authorized agents ba? Ito po sa Kalamba, kung pwede nyo picturean, or meron din naman po yan sa baba. Yan po. Medyo marami po sa Kalamba, mostly sa crossing po. Tapos sa Las Bañas, yan pong 4 lang. 2 po sa may highway, 2 sa may loob ng UP. Tapos sa Santa Cruz po. Ayan. Kung may taga Santa Cruz po dito, para hindi na po pumunta dito sa Kalamba. Yan. Yung payment po ng forms, dapat po 3 copy ang dadalhin sa bangko. Kasi po 2 copy ang kukunin ni bangko. Yung isa po ay receiving copy nyo. Attachment of printed copy of email confirmation is a must. Yun nga po, dapat ay may email confirmation kasi hindi po siya tatanggapin ni bangko kung wala. Signature on each tax return should be original. So, ang gagawin niyo po dito,
bago nyo po ipa-photocopy, pirmahan nyo photocopy nyo po muna bago nyo pirmahan isa-isa. Para po original lahat ng permit sa bawat copy. For check payments po, ang bali ang tinatanggap lang po. Bali sa check payment po, yung payable po dapat ay Bureau of Internal Revenue lang po. Wala na pong ibang nakalagay na team at kung ano po. Bureau of Internal Revenue lang po. Yun lang. So, meron po kaming hard copy nito para sa check payment. Doon po sa kabila, hingi na lang po kayo. Kung gusto nyo hard copy. With pictures po yung para po mas detailed po. Thank you po, yan lang po sa collection po.